na lahat ng mga katanungan ay magkaroon ng kasagutan sa ating lahat. Tayo lahat mga kapatid. Praise the Father's name, hallelujah, Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of us all, through your appointed Son and King of the new creation, Pastor Apollos Tigura. Mabanal, kami po ilubusan na nagpupuri at nagpapasalamat naman sa isang napakating pribilegyo ang pinagkaloob sa bawat isa sa amin bilang mga isa sa iyong mga anak sa bansang kaharian. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon na ito, sa gabi ito. Nandun din po ang lahat ng mga kababayan namin dito sa bansang Pilipinas. Nawa, Ama, patuloy pong pangunahan ang bawat isa. Ano man po, Ama, ang aming pong magagawin sa gabi ito, kayo po ang mangunguna sa bawat isa upang ang lahat ng aming karaingan, lahat ng aming mga katanungan naman, ito po ay magkaroon po ng kasagutan ng naayon sa iyong dakilang kalooban. At malayan mo ang lahat ng mga kababayan namin na nandito na makikisama sa gabi ito para po ipakita namin ang aming mga hinaing sa inyo upang ito po ay magkaroon po ng kaagaran, kasagutan. At nagpapasalamat kami sa lahat ng mga vlogger na nandito nakikipagkaisa. Pagpalain mo ang bawat sa kanila ng lahat ng kanilang mga ginagawa ay patuloy na mananagumpay dito po nga sa bansang Pilipinas. Ganon din po ang lahat ng tatayo rito sa stage na ito, Ma. Kayo po ang patuloy na manguna sa kanila. Pagpalayan mo silang lahat na ang lahat na mga gagawin na ito namin, Mama, ito po inyong pagtatagumpayin. Thank you, Father, our Lord Jesus Christ, through your appointed Son. Amen and Amen. Praise the Father. Amen. At yan, muli mga kababayan, pwede na po tayo makaupo. Ang bansang awit. At kamusta naman po ang ating pangalawang araw ng Peace Rally? Ayos po ba? Okay. It is the third day. Pangatlo na. Yeah, it is the third day. Alam mo, Brother Franco, noong unang bugso natin dito sa Liwasang Bonifacio, gulat na gulat yung palaka sa Malacanang. Akalain mo ba naman, dagsay ng napakamaraming tao at hindi nila akalain na kahit umulan ay narito pa rin ang mga Pilipinong nagmamahal. Correct! Tama ka, Bisda. Ito kasi, itong mga totoo at willing na sumabay, umulan at bumagyo, walang itinatago at walang, kumbaga, puro ang kanilang serbisyo dahil ito yung pinapakita natin, yung totoong patriotikong diwa na kinakailangan natin buhayin sa bawat Pilipino. Correct, Brother Franco. Kasi nga ho, kung wala hong magsasalita at walang magpapakita ng kanilang pagkadismaya sa gobyernong bulok naman talaga, Brother Franco, Ubod. Sino pa ba ang sisigaw kung hindi natin umpisahan ho ito? Kaya maraming salamat. Parami tayo, Brother Franco. Yes. Actually, kapansin-pansin niya, no? Pero, ganito kasi yan, no? Naalala ko may isang storya sa Biblia, eh. Ito yung Gideon. Meron silang ilang libong mga sundalo, ilang libong tao. Pero, ang tinitignan natin dito, yung quality ng mga mandirigma. Correct. Kahit gaano karami ang mga tao dito, sabihin natin 300. Pero nasa sa inyo ang katangian na talaga namang mandirigmang Pilipino na hindi magigiba kahit umulan. Yan ang hinahanap ng taong bayan dahil sa ating magsisimula ang totoong pagsiklab ng bagong Pilipinas. Amen! At napakasaya na mabilang ka sa bagong kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Correct! Alam mo ba, Brother Franco, hindi naman talaga ako aktivista at saka hindi rin naman ako sanay sa resign PBM. Ako po ay talagang gusto ko pong mamulat ang bawat Pilipino kung ano po ang tunay na mukha ng gobyernong Marcos. Huwag po kayong matakot sumigaw sa ating ipinaglalaban.
Isipin natin, Brother Franco, na itong ginagawa natin ay hindi lang para sa atin, kundi para ito sa lahat ng ating mga kapatid, anak, kamag-anak, at sa lahat po ng maraming Pilipino na biktima na mapangaping gobyernong Marcos. Tama ka dyan, Bisdak. At ito na nga, ipinapakita natin, hindi pwedeng tatahimik na lamang tayo. Hindi pwedeng titignan lang natin na corrupted na pala ang buong bansa. Correct. Hindi natin pwedeng maatim o masikmura ang milyong-milyong Pilipinong nagugutom tapos ilalabas ng Malacanang na walang mahihirap. Hindi tayo papayag yan. Mismo, dapat ipaalam natin sa buong mundo na sa gobyernong Marcos na itala ang pinakamaraming nagugutom at mahihirap sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama ka dyan, Bisdak. At ngayon, ipapakita natin ito sa ating mga kasamahan vloggers dyan. Ipakalat nyo talaga to dahil panahon na para imulat ang marami pang Pilipino, lahat ng sektor, mula sa ating mga estudyante, dahil ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng ating bayan at sa kanila rin magsisimula ang pagbabago at kinakailangan natin silang imulat sa katotohanang nangyayari ngayon sa ating bayan. Correct ka dyan, Brother Franco. Lalo na ngayon, di ba? Umulan. Malakas ang ulan sa South North Luzon, Metro Manila. Alam niyo ba, nung nakaraang suna, Brother Franco, Yes. ipinagmamalaki ng galing-galingang Pangulo. Pangulo pala. Pangulo lang man kasi yan, hindi man Pangulo yan. Pangulo. Na mayroon umanong 5,500 flood control projects na tapos na, Brother Franco, tapos na. At yung iba lang, ginagawa pa. Hoy, binagyo, kinabukasan. Karina, anong nangyari? Lubog ang buong Luzon kasama Metro Manila. Hinahanap natin yung flood control projects, Brother Franco. Ang sabi ni Tayunyor, nabangga daw ng barko. Kaya nga sabi ko na kung Bodo Junior, hindi inutil ang Pilipino. Ano kami, bobo? Walang Pilipinong bobo ngayon, Bisdak. At kinakailangan natin palakasin ang antas ng kamalayan ng bawat Pilipino. Mantakin mo, Brother Franco, no? Pagkatapos mabisto ng bagyong Karina, sabi siguro ng Panginoon, sobrang sinungaling na talaga itong presidente ng Pilipinas. Bagyuhin nga natin. Nung binagyo, Brother Franco, pambira, nagmutulkit pa sa baha. Ang pinakamasaklap ang nag-fact-check ang kalikasan. Mismo. Hindi niya pwedeng lokohin ang kalikasan natin. Naku nga, tapos, nung na-interview naman, naiba na naman yung timpla, Brother Franco. Ano nangyari? Hindi na barko pala dahil bumaha daw dahil sa Santa Makmak na basura. Ay nalungkot, tinalong na pisto siya na lahat ng sinasabi niya nung suna ay puro kalokohan. Bakit? Sabi niya sa suna niya, sabi niya sa suna niya, mga kabisdak, mga kababayan ko, pinagmamalaki na nasa loob lamang ng 5 buwan sa 20,000 na barangay sa buong Pilipinas, nakakulikta po ang Marcos admin ng 40,000 toneladang basura. Nangulikta ka ng basura tapos ng binagyo bumaha. Walang nakulikta kasi sabi niya, nakabara daw yung basura kaya bumaha. Kaya nga yan nga ang hirap sa inyo dito tayo partner, Bisdak. Kaya ang hirap pag isipin mo, Bisdak, may TV. Ang hirap pag sobrang sinungaling talaga ang presidente natin. Ako, mahal na mahal ko si Marcos nung una, tinulungan natin sa kampanya. Nung una lang. Nung una, Budol ka pala. nabudol ako. Wala tayong magagawa. Tatanggapin ko talaga, nabudol ako, bumoto ko kay Marcos. Pero, gusto natin ipakita sa taong bayan ngayon kung gaano kasinungaling si Bongbong Marcos. Isipin mo yung bilang national issue, yung nangyayari ngayon sa KOJC compound. International issue, tinatalakay yung pati sa iba't ibang bansa. Mismo! Pero,
lahat ng Pilipino, lahat ng sektor, mga isda, alam yung nangyayari. Correct, nakapanood. Nakapanood! Oo. Ang masaklap, ang tanging taong hindi nakapanood sa nangyayari ngayon ay talaga namang ubod ng tanga. Si Bongbong Marcos, at meron tayong video na ating panoorin para Nakapanood na. masaksihan ang katangahan ni Marcos. BBM resign! 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 Okay, pakinggan po natin. Any human rights advocate study that we did, lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng bukas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung mga resolution? We're talking about political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate study that we did, lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Ano ni Armando? Ano yung nakita mo? Ano yung nakita mo? Wala kaming ginawang ganun. So ano yung mga resolution? Ano mo sinungaling na baril? Sinungaling! 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 Grabe, ang tindi ng kasinungalingan, Brother Franco. Pang Guinness Book of Record dito, Brother Franco. Yes, sobra. Alam mo, pasensya na po kayo, nagagamit yung salita medyo hindi maganda dahil ayun yung akma para sa taong to eh. Wala akong magagamit ng word, hindi tanga, bangag, oo, dahil yun lang naman yung word na naswang sa Pangulong to. Isipin nyo, ganyan karami, 3,000 mahigit na kapulisan na siya ang hepe ng buong security sector. Hindi niya alam. Commander-in-Chief, hindi niya alam. Ganun ka bangag. Yun yung problema pag ang isang tao ay bangag dahil walang ibang iisipin yan bawat araw. Ayan ako, Brother Franco. Walang human rights violation daw, Brother Franco. Ano yan? Grabe, 3,000 po yan, Brother Franco. Ano, sumugod sa POJC. Yes, bibigyan natin linaw. Masama bang tumipensa? Masama ba yan? Tayo tumipensa lang tayo dahil pinalayas na tayo sa labas. Paalisin ba tayo? Bantakin mo, Brother Franco, no? Hindi naman sila may-ari ng POJC compound, pero yung may-ari, pinapalayas. Saan na yung maximum tolerance ng kapulisan dyan? Tingnan mo, Brother Franco, mga babae pa yan, no? Ayan, oh, tinulak-tulak. Oh, ito, Brother Franco. Ayan, oh. Pinagtulungan yung isa, patpatin nga lang yan. Ano bang kaya yan? Oh, hala, hinatak yung paa. Oh, pinagtulungan, diniin. Ayan, tinukuran pa ng tuhod. Ay, tingnan mo ha, Dayonyor. Gumising ka. Dalawa, Brother Franco. Huhuliin mo, wala naman ginagawa. Ayan, ang
Brother Franco, bakit pinusasan? Anong kasalanan doon? Nakakagalit po itong ginawa ng grupo ni Diwatore. Ito ang totoong pang-aabuso. Masahol pa sa martial law itong ginagawa ngayon. Tama bang gawin yan sa mga tao? Brother Franco, ito yata yung nawala ng buhay. Nirevive po yan. Yan, isa sa ating mga kapatid na Pilipino ang namatay dahil sa ginawang pagsalakay ng pambansang kapulisan. Hindi natin nilalahat pa, bisdak ang lahat ng kapulisan. Ito rin, ambulance, Brother Franco, Ayaw papasukin. Kasi merong isusugod sa ospital, hinarang ng mga kapulisan, hindi natin alam bakit nila hinaharang yan. Emergency yan eh. Automatic po yan pag emergency, dapat hindi hinaharangan. Kasi ang kahit sa kalsada, pag may ambulance, ang mga motorista gumigilid talaga kasi emergency yan. Yung tao na kasakay dito ay may sakit sa puso na kinakailangan ng itakbo sa ospital. May sakit sa puso yan at kinakailangan na pero ginawa ng pulis. At ang masaklap Brother Franco, dito arrival ito. Ay hindi na arrival sa ospital. Ayan, dito arrival ho yan. Ito yung sakay-sakay ng namatay na kapatid natin. Kung hindi yan hinarang, baka po nabuhay pa. Posible. Kung di hinaraw ng pulis yan, posible na buhay pa. Ito na yung mukha ng kapulisan ngayon. Nakakalungkot man o, meron namang mga kaibigan tayong mga kapulisan. Ito rin, spray. Paper spray. O, tingnan mo Brother Franco. Tingnan mo yung paper spray. Di ba nakakagalit? Nakakagalit? Ayan o. Bakit biglang nang lumapit yung isang polis? Ang laking katawan ng polis na yun, paper spray, biglang bagong graduate yata itong mga luko. Yun, sabi mo walang mga armas, tignan mo, ang haba ng armas. Naka full battle gear pang mga loko, oh. Walang kalaban-laban, bisdak. Oo nga eh. The fact na siya ang executive secretary ng The Kingdom na ginagalang, minamahal ng milyong-milyong manggagawa, i-sprayin mo lang. At Brother Franco, wala namang ginawang masama si Sister Nore, no? Kung sila nga gising, ang pulis na tutulog, hindi ba sila nahihiya? Dapat picturean na. Hindi, may nakapost yan. Nakabidyo yung kasama ni Mga Manoy. kababayan, mga kapatid, ngayon po ay naglabas si Torre. Naglabas si General Torre na gustong ipamassive report ang SMNI page po natin. Ang natatanging page ay lalabas din, ang media ay lalabas ng katotohanan. Pinapamassive report. Ngayon, dapat tayo ang mag-massive report laban kay Torre. Correct. Yan ang totoong Torrelista. Nakita nyo ang ginagawa ngayon ng pambansang kapulisan sa pamumuno ni Torre. Yung nangyayari ngayon at si General Marbil. I-report po natin yung FB account ni Torre. Ang official FB account niya po ay Nicolas Torre III. Ayan yung official account niya eh. Ayan. Yan yung official account niya. Dahil gusto rin pong pigilan ni Torre ang katotohanan na pinapahid natin sa buong Gumamit ng pangalan. Ito po, let us all, di ba? Ayan o.
I-report niyo gumamit ang yan. pangalan na yan. Yung mukhang impacto na yan, i-report niyo yan. Oh, grabe talaga itong Nicolas na ito. Bangag! Eh kasi kung Diwata, bisnak. Naku, maawa naman tayo sa Diwata. Impacto yung pangit ang mukha niya eh. Baguhin natin pangalan, Impacto.